Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay September 25, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sinabi ni Herodes, "Pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday po sa inyong lahat. Meron ka bang tao na curious ka, pero hindi ka makatuloy sa kanya, hindi mo siya makilala ng diretsahan, maaring dahil natatakot ka o kaya ay nahihiya? Meron ka bang gusto makilalang tao na sana itong taong to maging ka-close ko? Yung bang tipong sana ito magkaroon ako ng connection sa kanya? Yung bang mga tipong tao na talagang paano kaya niya nagagawa yung mga ganyan? Sa gospel natin ngayon, kinukwento ni San Lucas yung reaksyon ni Haring Herodes sa mga balita tungkol kay Jesus. Narinig niya ang milagro, ang mga pagtuturo, at ang pagdami ng sumusunod sa kanya. Kaya nagtaka si Haring Herodes at naguluhan. Sabi niya, naku, sino kaya siya? Si Juan Bautista ba na muling nabuhay? Si Elias ba na bumalik? Pero sa bandang huli, nasabi ni Herodes, si Juan ay pinapugutan ko ng ulo. Sino itong nababalitaan kong gumagawa ng mga bagay na ito? At sinikap niyang makita si Jesus. Kung titingnan natin, si Herodes ay puno ng curiosity. Curious siya kung sino si Jesus. Kaya lang yung kanyang curiosity, hindi umabot sa pananampalataya. Hindi naging faith. Narinig niya ang good news, pero ang kanyang interest ay hindi naging commitment. Kung titingnan natin, minsan ganito rin tayo. Nasa atin ang pagkakataon na makilala si Jesus, pero nananatili lang tayo sa pakikinig o minsan sa pagkukwento ng iba. Hindi natin siya direktang hinaharap sa ating puso. In our daily life, pwede natin itong ihalin tulad sa mga taong laging naka-online. Updated sila sa mga latest trends. Pero, walang time to verify. Walang time para ano ba ang kwento sa likod ng mga ito. Ang alam lang nila, yung balita, pero hindi nila naunawaan saan ba nanggagaling ang mga ito. Ganyan madalas ang faith natin. Alam natin ang kwento tungkol kay Jesus, pero hindi natin siya personal na nakikilala. Alam natin na siya ay mapagmahal, mapagbigay, pero personally, meron ba tayong relationship sa Kanya? Para sa araw na ito, para ito'y makapamunga sa ating buhay, let us ask the real question. Ito'y magandang pagnilay natin sa araw na ito. Tulad ni Herodes, curious tayo. Pero imbis na magkulong tayo sa curiosity, itanong natin sa ating sarili bilang pagninilay, Lord, sino ka sa buhay ko ngayon? Ano ang panawagan mo
sa akin. Let us pray. Panginoong Jesus, patawarin mo kami kung minsan nakikinig lang kami tungkol sa iyo, pero hindi ka namin pinapapasok sa aming puso. Naway hindi lang kami manatili sa curiosity, kundi lumago kami sa pananampalataya. Tulungan mo kaming makilala ka ng personal, hindi lang ayon sa sabi-sabi ng iba, kundi ayon sa tunay na presensya sa aming buhay. Amen. Mga kapatid, kung kayo ay na-bless ng salita ng Diyos ngayong araw na ito, i-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya at kaibigan. Baka meron ding curious kung sino nga ba si Jesus. Baka may isang tao na naghahanap ng sagot at sa pamamagitan ng simpleng pag-share mo, makatagpo siya ni Jesus. Lagi nating tatandaan, buhay ang salita ng Diyos. Kumikilos, nagpapagaling, at nagliligtas. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.